cutie, for today's video, ang ating content is about mukbang. Pero this time, iba yung mukbang na gagawin natin. Kasi yung ulam natin ay hindi katulad ng mga minumukbang ng iba. Kundi, pang ulam na walang mauulam. Pang mahirap lang na mukbang yan, no? Huwag kayong ano. Anong inuulam mo sa mga yan? So ngayon, meron na tayong kanin. And this time, ang pipiliin ko munang ulamin ay one of my favorite chichirya. Bangus. Ayan. Ayan, papas. Kagatin mo na kasi, nahiya ka pa eh. Ayan. So kung nag-uulam ka neto at isa to sa mga favorite mong ulam ng kabataan mo, paki-like and share naman nitong video. Ayan. So ngayon, titikman na natin ulit. Nakakamiss yung mga ganitong days na nag-uulam kami neto. Yung nabili ko nga pa ng bangus, hindi ito yung typical na nabibili ko sa tindahan. Way back kasi, way back 2000. Yung bangus kasi na tinda is yung tig-piso lang. Yung mga maliliit lang na nasa lagayan nila. So ngayon, yung nabili ko is 7 pesos daw to eh. Pinapromote. Tsaka mag-ano rito, malaki. Malaki yung mga ano niya ngayon. Hindi tulad dati, naliliit talaga. Matitipid mo pa yun, nakakailang kanin ka pa. Sa isang sachet nun, nakakarami ako ng KM. Asam, 2 o 3. Malakas kumain yun. Naalala ko po lang dati, kapag alam na namin yung kapag tanghaling tapat na tapos di pa kami kumakain. Tapos uutusan kami bumili ng chichirya. Isa doon, bangus o kaya yung dipsy. Yan yung mga madalas na kinakain namin dati. Na chichirya kapag walang maulam. So ito, okay sa akin yung bangus, pero dipsy talaga sana. Yan, kasi yung dipsy. Nguya muna kasi bago chika. Yung dipsy kasi, ay yung palagi may tinda sa amin dati. Itong bangus medyo, huli ko na ito naging favorite eh. Pero masarap siya. Ay, parami na kain ko. Ay, isa pa akong chichirya na gustong kainin. Pero hindi siya talaga yung parang chichirya. Ay ba, yun yung parang octopus. Maasim naman tamis kasi yun. Yun. Hinaulam ko yun siya sa kanin. Ang pangalan naman? Alala mo ba yun? Wala. Pusit. Ayan, parang yung pusit nga. Favorite ko yun eh. Tapos mas masarap pa dati kumain kapag nakakamay. Eh ngayon medyo maarte na tayo. So ngayon, next naman, ang ating ulamin after ng bangus is yung toyo. Yes. Toyo. Inuulam din namin siya dati kapag walang talaga kami maulam. And eto, meron nga kaming toyo dito kaso malaki. Siyempre, di naman natin to ubusin, di ba? Sobrang alat na ito pag inubos natin sa kanin. So, ayan. So, alagyan ko na muna to. Sabi na parami, no? Ayan. Ang importante lang naman sa atin talaga is magkaroon ng lasa yung kinakain natin. Kasi di ba yung mga kanin is wala naman talagang lasa, matabang. So, ang ginagawa talaga natin is para makadiskarte na mauulam. Konting lasa lang naman yung kailangan natin para makakain tayo ng maayos, di ba? So, ito na ang aking kanin na may toyo. May times pa nga na hinahaluan to ng mantika para lasang adobo raw. Pero syempre, ayoko na may suka. Ito lang. Tikman nga natin. Medyo na parami lagay ko, so lumaalat. Ginusto mo yan eh. Paalat siya. Pero okay lang, masarap pa rin naman. Ito, inuulam namin to kapag, halimbawa, nasa trabaho pa si Papa.
Tapos si mama, wala sa bahay. So, kami, magkakapatid, didiskarte kami ng mga ulam. Kasi meron naman na sinaing. Yung uulamin na lang yung wala. So, kung ano yung nandun sa bahay na stock, yun yung kukunin namin. Since wala naman kami mga delata before, meron na sa amin mga toyo, mantika, asin, yan yung mga pwede naming ulamin. So, ayun, nasanay kami minsan na kapag wala tagang maulam at meron namang toyo sa bahay, toyo ulamin namin. Pagka wala naman toyo, asin, lalagyan na namin ng sabaw. Sasabaw lang namin ng tubig. Ulam na. So, tapos na tayo dun sa toyo. Next naman natin uulamin is, wait lang, syempre kanin muna. Lagyan muna tayo ulit ng kanin. And then, ang uulamin naman natin, syempre masarap naman to. Huwag naman tayo dun sa parang puro pahirap na lang. So, this one is Milo. Ayan. Ito talaga, favorite ko to. Kasi dati, nung bata kami, sinasabi ni Papa, bawal daw ang kape sa amin. Kasi nga, bata pa kami. So, ang pinapadrink sa amin every morning is Milo or milk. Milo or milk. Kaya, eto, nasanay din kami na inuulam sa kanin itong Milo. May times na lalagyan ng yung tinitimpla na, tapos isasabaw na lang sa kanin. Pero nung natikman ko rin siya na dinadirect siya sa kanin, masarap naman din pala. So, mas prefer ko yung nadadirect sa kanin. Ito natin. Wow! Sarap. Kaya guys, kung isipin nyo, bakit mo ikakahiya yung gantong bagay? Para sa mga makakita dyan, bakit pinapakita natin yung gantong bagay? Kasi guys, first of all, ito yung bumuhay sa'yo nung kabataan mo. So, bakit may kakahiya? Pinapakita lang natin dito kung gaano ka-resourceful, ka-diskarte yung isang Pinoy kapag walang-wala na. Diba? Until na masarap pa rin siya. May times nga na kahit may ulam kami, uulamin, pipiliin ko pa rin mag-ulam ng ganito. Kasi nga nakakamiss siya, and then yung lasa niya din nakakamiss. At ngayon hindi na ako masyadong mamaylo. More on kape na lang ako. Nabubuhay sa akin, coffee is life. Kasi matanda naman na ako. Pwede na ako mag-coffee. Yung pwede na kabataan ko, sabi ni Papa, anong pinaglalaban mo, para te? kayo magkape. Dami ko nang nakain ngayon na. Kaya magsabay-sabay ito. Sarap. Tapos may times pa na simot-simot pa pati yung sa kutsara. Kasi nga masarap talaga, di ba? So, the best yung Milo din. And then, next naman natin is, syempre, last one yun. Sabi nila, save the best for last. So, lagay tayo ng kanin. And one of my favorite ulam. Kasi guys, di ba, na-mention ko kanina na hindi kami pinagkakape. Pero, nung times din na nawalan kami ng maulam talaga, like, wala rin kaming, kahit yung drinks na Milo, naubusan din kami niyan. Eh, since yung papa ko, coffee lover, so, talagang hindi nawawalan ng kape sa bahay. So, dumating yung time na pati kape inulam namin. So, ito, favorite mug with coffee. Ayan. So, yung coffee ko, guys, is yung Nescafe Classic. At this time, may sugar siya. Ngayon kasi, coffee lover ako, mahilig ako sa coffee, pero hindi na ako masyadong mahilig sa may sugar. So ngayon, lalagyan lang natin siya ng sugar kasi before, nung kabataan natin, is talagang nilalagyan natin ng sugar yung coffee kasi nga hindi naman tayo sanay sa ganung lasa. So ayan. And compared sa Milo, hindi natin siya pwede i-direct sa kanin kasi nga mapait yung lasa niya. Diba? Kaya, titimplahin mo siya. And lalagyan natin ng sugar. So ngayon, sasabaw ko siya sa kanin. The best. Ayan. So ngayon, kakainin ko to. May times din dati na ginagawa namin to sa baso. Pag, early in the morning, pagkagising namin, wala kaming breakfast.
since meron namang kanin, tapos nagtitimpla si Papa ng coffee, papatimpla. Tapos wala nga kami pang timpla na iba. Tapos wala na kaming makain. So, ang ginagawa namin is, ayun, lalagay namin sa baso yung kanin. 'Di ba nakatimpla na yung coffee. Lalagyan namin ng kanin yung baso namin. Tapos, doon kami kakain. Ang tawag namin doon dati, taho. Sabi ng papa ko, gusto mo ba ng taho? Yun lang paling gagawin namin. Pero, naiintindihan ko yung side no ni Papa na pinapasaya lang niya kami, tapos binibigyan niya lang ng tawag yung pagkain namin na ganun para ma-enjoy lang namin. Kahit masasabi ko lang na kahit ganun yung naranasan ko ng kabataan ko, sobrang thankful ako kasi mas na-realize ko na masaya pa rin ang mabuhay, magpatuloy sa buhay kahit na mahirap. So kayo guys, ano yung favorite ulam nyo nung kabataan ninyo? Aside dito sa mga pinakita ko, alam ko may mga kanya-kanya tayong diskarte para makakain before. Kasi hindi pa naman uso yung mga bongga at masarap na ulam. So, kayo, anong masarap na ulam para sa inyo? Yung mga ganong pagkakataon. Comment lang sa baba. Thank you so much guys for watching. Bye-bye!